Ipinagpalit nila ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang tunay na pananampalataya, at ang Diyos na naglikha sa kanila. Sa presyong sariwang-sariwa sa palengke, 15 pesos sardinas plus 10 pesos noodles na nagkakahalaga lamang ng 25 pesos. Alam mo ba kung ano ang tunay na negosyo nila? Ang sardinas at noodles na ibinibigay sa'yo, yan ay investment lang. Kapag naging miyembro ka na, kapag kontrolado na nila ang utak mo, babayaran mo sila ng 10 beses higit pa sa ibinigay nila. Sa pamamagitan ng ikapu-ambagan, kontribusyon, obligasyon, ang kikitain mo, ang lupain mo, ang lahat, sa kanila ay ibabahagi mo. Ikaw ay hindi matatawag na miyembro. Ikaw ay alipin nila. Alipin ng kanilang tiyan. Kwento at babala! Huminto ka sa pag-scroll. Huwag mong ilipat ang video na ito dahil ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kasaysayan ng Kristyanismo dito sa bansang Pilipinas. May mga tao na umalis sa tunay na simbahan ni Kristo, tinalikuran ang mga sakramento, tinanggihan ang Eukaristiya, nilait ang tradisyon, at inalipusta ang mga santo. At alam niyo ba kung bakit nila ginawa ito? Hindi dahil sa Biblia, hindi rin dahil sa natuklasan nilang katotohanan, at hindi dahil mahal nila ang Diyos, kundi dahil may nagbigay sa kanila ng isang lata ng sardinas at nagbigay ng isang pack ng noodles. May nagbigay ng 2 kilo na bigas na kakasya lang sa 3 kainan. Ito ang tanong ko na nabuo sa isipan ng bawat isa. At kung ang tanong na ito ay gagawing batas sa araw ng paghahatol, ito ang maririnig mo. Ikaw ba ay kabilang sa mga naloko, sa mga nauto, at nabibili sa murang halaga? Sa video na ito, ibubunyag natin ang madilim na estratehiya ng mga grupong ito. Susuriin natin kung paano kayo ginawang alagad ng tiyan at hindi alagad ng Diyos. Kung Katoliko ka, kung lumipat ka, o kung kilala mo ang pamilyang ibinenta ang pananampalataya dahil lang sa tulong, manood ka hanggang dulo. Ito ang video na ayaw nilang panoorin mo. Ito ang katotohanang takot silang marinig mo. Alam niyo ba mga kaibigan, ang ginagawa nila sa inyo ay teknik ng mangingisda. Sa dagat, kapag gusto mong humuli ng malaking isda, ano ang gagawin mo? Naglalagay ka ng pain. Ang pain ng isda ay maliit, mura at nakakaakit. Pero sa likod ng masarap na pain ay nakatago ang matalim na kawil. At kapag kinagat mo ang ito, tiyak na huli ka na. Hihilain ka na ng mangingisda. Ganyan ang ginagawa sa inyo ng mga grupong ito. Ang kanilang gamitin na pain ay sardinas, noodles, bigas at ayuda. Ganito ang modus nila. Dinadala nila ito sa bawat bahay, sa bawat barangay, sa bawat mahihirap na komunidad. At ito ang maririnig mo. Magandang hapon po kapatid. Kami po ay mga alagad ng Panginoong. Nakita po namin ang kalagayan nyo, alam po naming mahirap ang buhay, kaya po nagdala kami ng kaunting tulong. Sardinas, noodles at kaunting bigas. Regalo po ito, walang bayad. Gusto lang po namin kayong ipanalangin at ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil gutom ang pamilya mo, dahil sa hirap ng buhay at libre ng pagkain, tinanggap nyo. Sabi nyo, salamat sa Diyos, mabait ang Diyos nila, tumulong sa amin eh. Sa Katoliko namin, wala namang ganyan. Dito nag-uumpisa ang manipulasyon dahil nakatikim ka ng lasa ng sardinas, nabulag ka na. Hindi mo na nakikita ang katotohanan. Ang nakikita mo na lang ay ang lata ng sardinas at nakabalot na noodles. Pagkatapos pakainin ka, dahan-dahan nilang lalason ang isip mo. Dito mo na maririnig ang sasabihin nila. Alam nyo ba, mali ang simbahan nyo. Ang Katoliko ay hindi base sa Biblia. Ang Santo Papa ay Antikristo. Ang mga pari ay makasalanan. Ang mga rebulto ay mga Diyos-Diyosan. Kayo ay sumasamba sa mga santo kaya pupunta kayo sa impyerno. At alam mo ang pinakamasakit? Dahil binayaran ka na nila ng noodles at sardinas, naniniwala ka na sa kasinungalingan nila. Naniwala ka na mali ang Iglesia Katolika, hindi dahil binasa mo ang Biblia, hindi dahil pinag-aralan mo ang doktrina nila, kundi dahil may utang na loob ka na sa kanila dahil sa pagkaing libre. Matapos nilang alipustahin ang pagkakatoliko mo, naramdaman mo na parang binugbog ka, pero dahil binigyan ka nila ng ayuda pagkatapos, sinabi mong mabait sila at masama na ang paniniwala mo. Ganyan ang nangyari sa inyo.
Tanungin kita, ikaw na lumipat. Kung bukas biglang maghirap ang organisasyon nyo, kung wala na silang maibigay na sardinas at noodles, kung tinigil na nila ang pamimigay dahil ubos na ang kanilang pondo, mananatili ka pa ba sa relihiyon nila? O baka takbo ka na naman sa kung sino ang may bigay? Di ba totoo? Ang pananampalataya na yan ay nakatali lamang sa tiyan, hindi sa Diyos. Ang pinakamalaking sakit sa puso na nakikita natin sa mga Pilipino ngayon ay ang maling pagkakilala sa Diyos. Para sa marami sa inyo, ang Diyos ay parang vending machine. Ipasok mo ang barya, ilalabas niya ang gusto mo. Sumali ka sa grupo, bibigyan ka ng tulong. Magdasal ka ng malakas, bigyan ka ng swerte. Kapag wala kang natanggap, galit ka na sa Diyos. Pero pakinggan ninyo ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Sumagot si Jesus at sinabi, tandaan ninyo ito. Hindi ninyo ako hinahanap dahil nakita ninyo ang mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil kumain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Grabe! Diretso sa mukha ang sinabi ni Kristo sa kanila. Sinundan nila siya ng libo-libo. Sumama sila sa bundok. Pero ang tunay na motibo? Gutom sila. Gusto nila ng libreng pagkain. Hindi nila mahal ang Diyos, mahal nila ang tinapay niya. Ang mga lumilipat ng simbahan dahil sa sardinas at noodles, kamukha-kamukha niyo sila. Sinabi pa sa aklat ng Filipos, sapagkat marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kaluwalhatian ay nasa kanilang kahihiyan. Ang kanilang isipan ay nasa mga bagay na makalupa. Kaibigan, makinig ka. Ang Diyos ay ating Ama na Hari at tagapagligtas. Hindi siya vendor, hindi siya kantin. Ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa Diyos may pagkain man o wala, mayaman man o mahirap, buhay man o patay. Tandaan mo ang kwento ni Job. Nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng yaman, naging sakitin siya. Pero sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nagbawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi sinabi ni Job, Lord, binawi mo yaman ko? Sige, lilipat na ako sa ibang Diyos na magbibigay sa akin. Ito ang pinaka-nakakaiyak na parte ng lahat. Ang hindi nyo na-realize, sa pagtanggap nyo ng kaunti na halaga ng tulong, ang ibininta nyo ay nagkakahalaga ng kalibo-kalibong milyon piso. Alam nyo ba kung ano ang tinalikuran ninyo bilang mga Katoliko? Alam nyo ba kung ano ang iniwan nyo para lang sumama sa kanila? Iniwan nyo ang tunay na Eukaristiya, ang katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Hesukristo. Ibig sabihin, sa Katoliko, tunay na Diyos ang tinatanggap nyo. Ayon kay Kristo sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil sa sardinas at noodles, parang nagkaroon ka ng ginto, tapos ipinagpalit mo sa isang bato. Iniwan nyo ang kapatawaran ng kasalanan na walang iba kundi ang sakramento ng kumpisal na pinagkatiwala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pari. Iniwan nyo ang mahigit na 2,000 taong kasaysayan ng Kristyanismo, ang simbahang itinatag mismo ni Hesus kay Apostol Pedro. Iniwan mo ang Katoliko na nagtipon ng Biblia. Ang Katoliko ang nag-ingat ng salita ng Diyos sa loob ng 1,500 taon. Bago pa ipanganak ang mga relihiyon nyo, ipinagpalit mo ang kasaysayan at katotohanan. Dahil may nagbigay sa iyo ng bigas. Iniwan nyo ang inyong pamilya, ninuno, at pinagmulan ng paniniwala. Ang dugo at pawis ng mga ninuno natin na ipinagtanggol ang pananampalataya laban sa mga mananakop, binasura nyo dahil lang sa tulong na ginto sa paningin nyo. At ang pinakamasakit sa lahat, yung mga relihiyon na yan na kinasawa nyo dahil sa pagkain, alam ba ninyo ang kasaysayan nila? Ang karamihan sa kanila ay itinatag lamang noong 1800s at 1900s. Ang iba ay itinatag ng taong nagbabasa ng hula, nagkakaisip lang ng sariling interpretasyon o mga taong hindi kilala ng Diyos. Isipin mo ito ng mabuti. Darating ang araw hindi mo alam kung kailan hihigop na ang hininga mo.
Wala ng doktor, wala ng gamot, at dadalhin ang kaluluwa mo sa harapan ng hukuman ng Diyos. At pagharap mo, bubuksan ang aklat ng buhay at makikita nila ang kasaysayan mo. Ito si Canor, Katoliko siya noong una. Kaanib niya ang katotohanan, nakilala niya ang mga sakramento sa simbahan pero noong siya ay natukso. May lumapit sa kanya at nagbigay ng sardinas at noodles. At dahil dyan, talikuran niya tayo at ang Diyos. Ibinenta niya ang kaligtasan niya kapalit ng pagkain. At makikita mo iyang mga santo, ang mga anghel, ang mga matuwid, at ituturo kanila at sasabihin sa Diyos, Panginoon, ito siya, nakita niya ang liwanag, pero pinili niya ang dilim. Nakilala niya ang tinapay ng buhay, pero pinili niya ang sardinas at noodles, sinabi ni Jesus. Ang hindi kasama sa akin ay laban sa akin, kaya kapag tinalikuran mo siya dahil lang sa pagkain, maaring nakakarinig ka na rin ng salitang, bakit mo ako pinagpalit? Alam natin na mahirap ang buhay. Alam natin na minsan gutom talaga. Ginamit nila ang kahinaan natin para wasakin ang ating pananampalataya at mga kaluluwa. Ngunit tandaan ito, ang Diyos na iniwan niyo siya ay Diyos ng pag-ibig at pagpapatawad. Kahit ipagpalit niyo siya sa sardinas, kapag bumalik ka ng tapat, sasabihin niya, tanggap kita, anak. Noon patay ka na, ngayon muli lang mabubuhay sa piling ko. At ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming sardinas ang nakain mo, kundi kung nasaan ang puso mo, nasa Diyos na o sa tiyan. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mo namang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Mag-comment ka rin sa ibaba kung ano ang pananaw mo. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panonood.